Naranasan mo na bang titigan ka ng pusa mo ng ganoon, yung malalim, may ibig sabihin, pero di mo naman maintindihan? Nakaupo siya, nakatingin sa iyo, at naiisip mo, ano kaya ang iniisip niya ngayon? Paano kung nawala ang hadlang na iyon? Paano kung isang araw, tiningnan ka ng pusa mo at nagsalita? Ngayon, iyan ang ating tatalakayin. Pag-uusapan natin ang tisawang pahayag na siguradong maririnig mo mula sa iyong balahibong kasama. At maniwala ka, ang ilan sa mga ito ay siguradong ikagugulat mo. Libu-libong taon na nating kasama ang mga pusa. Mula sa pagiging sagradong hayop sa sinaunang Ehipto, naging ganap na miyembro sila ng ating pamilya. Nakabuo tayo ng isang buong lengguwahe ng galaw at tono sa pagtatangkang intindihin ang kanilang meow, purr, at mga galaw ng buntot. Pero lahat ng ito ay pawang hula lamang natin. Isipin mo, anong pagbabago kaya ang mangyayari sa ating relasyon kung direkta nating ma-access ang kanilang iniisip? Tara, pag-usapan natin ang pinakamahalaga, ang umaga. Isipin mo, alas 5 ng umaga, madilim pa sa labas, at nasa pinakamasarap ka ng iyong tulog. Bigla kang may mararamdamang bahagyang bigat sa dibdib. Tapos, sa mukha mo na, siya yung personal mo at balahibong alarm clock na nagpasya na sapat na ang pahinga mo. At heto na, imbis na karaniwang meow, maririnig mo ang isang malinaw at may tono ng pagsesermon na boses. Tumingin siya ng diretso sa mata mo at sinabi, "Pasensya na kung iniistorbo ko ang walang kwenta mong tulog, pero may emergency tayo." Nagmulat ka ng isang mata, sinusubukang intindihin kung anong nangyayari, at nagpatuloy siya, itinuturo ang kusina ng baba niya. Ang mangkok, wala ng laman. Siyempre, tanda mo na nilagyan mo ng pagkain niyang kagabi. Pero ang sagot niya lang ay isang mapanlait na buntong hininga. Kalahati na lang ang laman niyan, at ang makita ang ilalim ng mangkok ay direktang paglabag sa batas ng universo at sa mga karapatan ko. Sa totoo lang, para sa pusa, hindi lang yan basta gutom. Ito ay isang fundamental na prinsipyo. Ang punong mangkok ay katatagan, at ang butas sa gitna ng tumpok ng pagkain ay kaguluhan. Kaya ikaw, aking tao, obligado kang ibalik agad ang pagkakaisa. Ngayon, talakayin natin ang isang masela na paksa, ang sining ng paglalambing. Nakaupo ka sa sofa, tapos lumapit siya sa iyo. Pinapaandar niya ang kanyang umuugong na motor ng buong lakas at kinukuskos ang sarili sa braso mo. Sinimulan mo siyang haplusin, at sa sandaling iyon, maririnig mo ang kanyang boses na kontento. Ah, oo, ganyan, sa likod ng tenga. Perpekto, malapit mo nang makuha ang tamang galaw. Pagkatapos, hihiga siya ng patihaya, inilalantad ang kanyang pinakasagradong bahagi, ang kanyang mabalahibong tiyan. Dito na magsisimula ang magic. Siyempre, iisipin mo na tanda ito ng sukdulang pagtitiwala na isa itong paanyaya na kamuti ng kanyang tiyan. Pero sa sandaling iyon, sa loob ng iyong isip, maririnig mo ang kanyang boses. Mahinahon at kasing lamig ng yelo. Isa itong bitag. Magpapatuloy siya. Ipinapakita ko sa iyo ang aking kahinaan para subukin ang iyong pagpipigil. Ang iyong tungkulin ay humanga mula sa malayo. Anumang hindi autorisadong pagdampi sa aking estratehikong tumpok ng balahibo ay ituturing na akto ng agresyon at magdudulot ng agarang ganting atake. Binalaan na kita. At kapag dinampi mo pa rin ang iyong kamay sa nakakaakit na balahibong iyon, maririnig mo, "Ayan na, ikaw ang naghanap ng gulo." Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamisteryosong pangyayari sa mundo ng mga pusa. Alas 3 ng madaling araw. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Tapos, bigla itong magsisimula. Mga kalabog, yabag, at tunog ng mga nababagsak na bagay. Napabalikwas ka sa kama.
sa akalang may magnanakaw na pumasok sa inyong bahay. Pero hindi, ang iyong 7 kilong mabalahibong bagyo lang pala ang naghahabulan sa mga pader at matataas na ibabaw. Dumaan siya sa silid-tulugan, na itumba ang plorera, tumalon sa aparador at naglaho sa pasilyo. Kung pwede mo lang siyang tanungin, ano ba ang nangyayari? Hihinto siya sandali, humihingal, at may nagliliyab na mga mata na sisigaw. Humarurot. Ito ang sagradong paghaharurot. May tanong ka pa ba? At hindi ito biro para sa kanya. Ipapaintindi niya. Habang ikaw ay nakahiga lang dyan at mahimbing na natutulog, ginagawa ko ang isang napakahalagang misyon. Tinatanggal ko ang sobra-sobrang enerhiya ng kalawakan, nagbabantay sa teritoryo, at tinitiyak na walang nakatagong nilalang na hindi nakikita ng mata. Ito ang aking trabaho, ang aking bokasyon, kaya tumalikod ka na lang sa pader at alamin mo, habang ako ay naghaharurot, ikaw ay ligtas na ligtas. At pagkatapos nyon, muli siyang haharurot palayo ng may nakabibinging yabag. May isang konsepto na talagang di maintindihan ng pusa, ang personal na espasyo o mas tumpak, ang mga saradong pinto. Para sa isang pusa, ang saradong pinto ay hindi lang basta harang, isa itong hamon, isang personal na pang-iinsulto pa nga. Isipin mo, pumasok ka sa banyo para lang magkaroon ng katahimikan kahit 5 minuto. At pagkasara pa lang ng pinto at pagkalak nito, maririnig mo na mula sa ilalim ang pagkamot ng kuko at isang nagrereklamo, puno ng drama na boses. Hoy, ano yan? Anong ginagawa mo dyan nang wala ako? Sinusubukan mong balewalain siya, pero hindi siya tumitigil. Ito ay isang estratehikong importanteng lugar. Kailangan kong mag-inspeksyon. Baka may panganib dyan. O mas malala pa, baka kumakain ka ng masarap at hindi mo ako binabahaginan. Ito ay direktang paglabag sa Geneva Convention on Cat Rights. Buksan mo yan agad. Kailangan kong tiyakin na maayos ang lahat at wala kang masamang balak laban sa akin. Ang pagiging sikreto mo ay lubhang kahina-hinala. At ang monologong ito, puno ng hinala at matinding galit, ay magpapatuloy hanggang sa buksan mo ang pinto. Naisip nyo na ba kung paano tinitingnan ng mga pusa ang pag-alis natin ng bahay? Para sa atin, regular na routine lang yan. Trabaho, grocery, pakikipagkita sa mga kaibigan. Pero para sa kanila, bawat pag-alis natin ay isang dramang pang-Shakespeare na trahedya. Ito, nagsusuot ka na ng sapatos, kinukuha ang susi. Nakaupo ang pusa mo sa tabi, nakatingin sa iyo na may malalaking mata na puno ng lungkot. At pagkasara pa lang ng pinto, didiretso siya sa alpombra at magbibigay ng theatrical na daing. Kung may boses lang siya, didramahan niya't sasabihin, ayan na, umalis na siya. Magpakailanman, iniwan niya akong nag-iisa sa malupit at walang taong mundong ito. At kahit 5 minuto ka lang umalis para bumili ng tinapay, sasalubungin ka niya pagbalik mo na may dalang hinanakit. Titingnan ka niya na parang multo at sasabihin, bumalik ka, hindi ko na nga inaasahan. Tinanggap ko na ang mapait kong kapalaran. Namamatay na ako sa gutom at kalungkutan. Binilang ko na ang bawat alikabok sa ilalim ng sofa. Yun ang pinakamahabang 15 minuto sa buong buhay ko. Huwag mo nang gagawin ulit yan. At pagkatapos niyan, syempre, hihingi siya ng moral compensation sa anyo ng extra serving ng treats. Pero huwag nating kalimutan ang kanilang kabutihan. Yung mga regalo na buong pagmamalaki nilang inihahatid sa inyong mga pintuan. Isang daga, isang nahuling ibon, o minsan pa nga'y isang dambuhalang sa lagubang. Para sa atin, literal na nakakagulantang. Pero para sa kanila, iyan ay tanda ng sukdulang pagmamahal at pagpapakita ng kanilang husay sa pagtuturo. Isipin mo, bubuksan mo ang pinto at sa doormat ay may nakalatag
na alam mo na. At sa tabi nito, nakaupo ang pusa mo. Nagniningning ang mga mata sa pagmamalaki. Titingnan ka niya, tapos ang nahuli niya at na parang isang bihasang guro ay sasabihin, tumingin ka at matuto. Ikaw na tao. Ito ay pagkain. Tunay, dinala ko ito para sa iyo. Kahit nakasimangot ka, ipagpapatuloy niya na may tono ng pag-aalala ng isang magulang. Nakikita kong wala kang kaalam-alam sa pangangaso. Buong araw kang nakaupo, nakatitig sa isang makinang naparihaba at pagkatapos ay kumakain ng kakaibang tuyong pagkain mula sa isang sachet. Hindi tama yan. Nag-aalala ako para sa'yo. Kaya nagpasya akong turuan ka ng aral sa pag-survive. Huwag kang magpasalamat. Tandaan mo lang, bukas ay may praktikal na pagsasanay. Subukan mong huwag ipahiya ang sarili mo. Ngunit ang mga pusa, hindi lang sila tungkol sa kain, tulog, at pangangaso. May sarili silang mundo sa loob, punong-puno ng malalaking plano at maliliit na lihim na paghihiganti. Ayan ang pusa mo, ilang oras nang nakaupo sa bintana. Hindi lang siya basta nakatingin sa labas. Nagmamasid siya. Ang tingin niya nakapako sa iisang bagay, sa matapang na maya na tumatalon-talon sa sanga, mismong nasa harap ng bintana. Kung nakakapagsalita lang ang pusa, maririnig mo ang isang mahina, halos pabulong na puno ng matinding galit. Tingnan mo nga siya. Nandito na naman. Inaasar ako. Akala niya, ligtas siya dahil sa salamin na, yan. Ang bigote niya'y nanginginig sa tensyon at ang buntot niya'y pakibot-kibot sa inis. Akala niya nakalimutan ko na kung paano niya ako niloko noong nakaraang Martes. Pero hindi ako nakakalimot. Ang memorya ko'y perpekto. Isang araw o mapangahas na ibon, mawawala ang salaming ito. O kaya, matututo akong tumagos sa pader. At pagkatapos, mag-uusap tayo. Oo, seryoso tayong mag-uusap. At sa sandaling iyon, maiintindihan mo na ang iyong mabalahibong alaga ay isa ring malamig na strategist na nagbabalak ng paghihiganti. Pero paano naman kaya nila tinitingnan ang ating mga kaibigan? Para sa tin, masarap kasama ang mga bisita. Pero para sa pusa, ito ay paglusob ng mga dayuhan sa kanyang sagradong teritoryo. At mayroon silang napakalinaw na opinyon sa bawat isang tumutuntong sa pintuan ng inyong bahay. Dumating ang matalik mong kaibigan. Lumabas ang pusa. Sinisinghot siya mula ulo hanggang paa na parang isang inspektor sa customs. Tapos umalis at nagpunta sa isang sulok. Pinagmamasdan siya ng mariin. Kalaunan, kapag kayong dalawa na lang, lalapit siya at bubulong sa'yo ng palihim sa tenga. Ito, yung malakas tumawa. Kakaiba ang amoy niya. Pinaghalong aso at parang lungkot. Hindi ko siya gusto. At idaragdag pa niya na may halong matinding pagkainis. At isa pa, umupo siya sa aking upuan, sa eksaktong sulok ng sofa na perpektong mainit at nababad na sa aking amoy. Ikinukonsidera ko itong sukdulan ng kawalang respeto. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Bantayan mo siya. At sa susunod, pakisabi naman kung may bisita. Dapat handa ako sa mga ganitong gulat. Pero ang talagang magiging kapanapanabik ay kung magsimulang magsalita ang pusa tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pansin nyo ba minsan, bigla na lang tumitigil ang pusa at matamang nakatingin sa isang walang laman na sulok? O kaya naman, bigla itong susundan ng tingin ang isang bagay na hindi natin nakikita na gumagalaw sa paligid ng kwarto. Madalas, iniisip nating alikabok lang yon sa sinag ng araw o sadyang matalas lang ang pandinig nila. Pero paano kung hindi yon ang totoo? Isipin na nyo, gabi, nagbabasa kayo ng libro, tahimik ang buong bahay. Biglang, yung pusa nyo na kalmado lang nakaupo sa tabi nayo, biglang lilingon sa walang laman na pinto. Lalaki ang mga mata nito.
Mananahimik ito ng ilang segundo sa kalilingon sa inyo at sa napakalmang boses, itatanong, nakikita mo rin ba yan? Lilingon kayo, pero wala kayong makikita. Kaya itatanong ninyo, ang alin? At kalmado lang itong sasagot. Ayun, yung maitim at mabilis. Dumaan lang dito. Sa kusina yata pumasok. Kakaiba, kadalasan yan lumalabas pagkalipas ng hating gabi. At sa sandaling iyon, yung komportable niyong bahay, hindi na magiging ganoon kaligtas. At sa huli, mayroong isang parirala na kahit simple, ay ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ito patungkol sa pagkain, paghihiganti, o mga nilalang mula sa kabilang buhay. Ito ay patungkol sa pinakamataas na halaga sa buong universo ng mga pusa. Isipin mo, nagdala ka ng bagong, mamahaling kagamitan sa bahay. May kasama itong malaking-malaking kahon. Tuwang-tuwa mong inilabas ang gadget mo, nagagalak sa bagong bili, at ang kahon. Basta mo na lang itinapon sa sahig. Balak mong itapon mamaya. Sa sandaling iyon, ang pusa mo, na kanina lang ay parang walang pakialam sa lahat ng pinaggagawa mo, ay biglang nagka-interes. Lumapit siya sa kahon. Maingat niya itong inamoy-amoy. Sumilip sa loob. At pagkatapos, dahan-dahan, na may halong labis na kasiyahan, pumasok siya rito. Umikot-ikot, humiga, at bumuntong hininga ng may ganap na kaligayahan. Susulyapan ka niya mula sa kanyang bagong karton na palasyo at na may tunay na paghanga sa kanyang tinig sasabihin, ay ito ang alam ko, ang kahon na ito. Perpekto, ito ang pinakamagandang bagay na dinala mo rito sa bahay. Salamat, iyon na ang kinangkinang na yan. Pero ito, akin to. At doon mo maiintindihan na ang tunay na kaligayahan ay hindi pala nasa mamahaling bagay, kundi nasa isang simpleng karton na kahon na perpektong-perpekto ang laki. Pero heto ang pinakamalaking revelasyon sa buong kwentong ito. Isipin ninyo na lang kung biglangang nakapagsalita ang mga pusa. Maririnig natin ang lahat mula sa paghingi ng pagkain hanggang sa mga puna sa ating pagkanta sa banyo. Pero ang pinakanakakagulat na revelasyon ay hindi mismo manggagaling sa mga salita nila. Ang mas nakakamangha ay ang marirealize natin na matagal na pala silang nakikipag-usap sa atin. Ang bawat pore nila kapag tayo'y nalulungkot, ang bawat paghaplos ng kanilang ulo sa atin bilang tanda ng pagmamahal, ang bawat dahan-dahang paggalaw ng buntot, at ang halik ng pusa, ang mabagal nilang pagkurap. Lahat ng ito, yan ang kanilang wika, isang wika na walang mga salita, na sinubukan nating unawain, ngunit madalas nating hindi pinapansin. Marahil, kung nagkaroon nga sila ng boses, ang pinakamalaking pagtuklas ay ang katotohanang hindi pala nila kailanman kinailangan ng mga salita para maipahayag ang kanilang tunay na damdamin. Ang kanilang pagmamahal, tiwala, at paglalambing ay laging malinaw na ipinapakita. Tayo lang ang hindi laging marunong makinig. Kaya, kung nakapagsalita nga ang mga pusa, tiyak na magbabago ang mundo. Pero siguro, ang pinakamalaking pagbabago ay mangyayari sa atin mismo. Sa wakas, maiintindihan natin na ang tunay na komunikasyon ay higit pa sa simpleng mga salita. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang maikling paglalakbay na ito sa mundo ng pag-iisip ng pusa, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mensahe o salita ang pinakagusto ninyong marinig mula sa inyong alaga? Magkomento kayo sa ibaba at siguradong masisiyahan akong basahin ang mga sagot ninyo